Balita sa araw na ito ng Miyerkules, unahin natin ang magiging kalagayan ng panahon sa mga susunod na oras. Sa pinakahuling weather bulletin, inilabas ng Pag-asa kaninang madaling araw. Sinabi nito ng shear line ang nakakaapekto sa hilagang bahagi ng Southern Luzon, samantalang ang northeast monsoon ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon at ang easterlies naman o hangin mula sa karagatan ng Pasipiko ang nakakaapektong weather pattern sa natitirang bahagi ng bansa ang Kabisayaan at ang Mindanao. Dahil dito, sabi ng Pag-asa, sanhi ng shear line, posible ang mga pagbaha o landslides dahil inaasa ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Sanhi ng isolated thunderstorms at shear line sa Bicol Region, lalawigan ng Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Samantala, ang buntot naman ng low pressure area ang nakakaapekto sa Palawan. Kaya posible rin dito ang katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na buhos ng ulan. Sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, ang pag-uulap ng kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, pero pwedeng magkaroon ng katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na buhos ng ulan, sanhi naman ito ng easterlies. Samantalang Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley at ang lalawigan ng Aurora, ang mahinang pag-ulan ay sanhi ng northeast monsoon pero walang inaasang malaking epekto. Ganon din sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Mahina lamang ang pag-ulan, hindi inaasa ng anumang mga pagbaha. Sa natitirang bahagi ng bansa, sa Mindanao ang easterlies, ang nagdudulot naman ng isolated rain showers at mga thunderstorms. Samantala, nag-utos naman ang mga local government ng bayan ng Kamalig sa lalawigan ng Albay. Evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng danger zone ng Mayon Volcano matapos ang PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas alert level 3 ang Mayon Volcano kahapon. Ayon sa alkalde ng Kamalig sa Albay, may 118 mga pamilya ang nagkaroon ng evacuation mula sa Barangay Anuling, Barangay Kirangay at Barangay Suwa simula pa kahapon ng alas 4 ng hapon. Ang mga barangay sa loob ng 6 na kilometrong radius na itinuturing na permanent danger zone, pinalilikas ang lahat ng mga residente. Kinakitaan ang Mayon Volcano ng karagdagang mga hazardous eruption at ito'y itinaas sa alert level 3. Nakita rin ang radical increase sa mga volcanic activities, sabi pa ng PHIVOLCS. Sa bulletin ay nilabas kahapong 1:20 ng hapon. Sinabi ng PHIVOLCS ng paulit-ulit na collapse ng unstable summit dome ng Mayon Volcano ang siyang pinagmula ng tumaas na bilang ng volume ng rockfall events. Kahapon din, sinabi ng PHIVOLCS na ang Mayon Volcano ay nag-generate ng may 85 rockfall events mula alas 12 ng madaling araw ng Lunes hanggang hapon ng Martes. January 1, itinaas ng PHIVOLCS ang Mayon Volcano's Alert Level 2 mula sa Alert Level 1 dahil daw sa tumatas na katamtaman o moderate level of unrest. Ang local authorities mahigpit na ipatutupad ang monitoring para maiwasang magbalikan ang mga tao sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone radius.